this Sunday. Pero ang babalik na lang sila mama at papa. So, magstay ako sa Pilipinas hanggang sa mga anak, hanggang sa binding ni Lord yung prayer namin na magkasama-sama na kami ni Chloe. So, ask lang ako ng prayer sa inyo, please help us pray na magkasama na kami kasi tawag nito. Mahirap pala talaga. Parang tapang-tapangan lang ako tsaka saya-sayahan, pero sa totoong buhay, lungkot-lungkotan pa. Ayun, gusto ko lang i-take itong opportunity na to para ibahagi yung kung gaano ako nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng inalaw niya na mangyari sa buhay ko, whether masaya or malungkot or yung mabigat na napagdaanan ko. Papasalamat ako kasi pinatunayan niya sa akin yung verse na Romans 8:28 that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. Kasi po, nagpapasalamat ako dahil dinala niya ako dito sa Saudi. Ito po kasi naging turning point ng buhay ko. Hindi lang spiritually, sa lahat ng aspects na, pati sa relationship ko sa family ko, tapos yung basta lahat dito binago ni Lord yung buhay ko. Tapos nagpapasalamat ako kasi matagal na po akong Kristiyano. Na-save ako April 13, 1998. Siguro mga grade 4, grade 5 ako that time during BBBS camp. Pero sa tagal ng panahong yun, instead na mag-grow ako, mag-mature, tsaka magpalapit kay Lord, ang nangyari yung kabaliktaran. So, hanggang sa nag-high school ako, nag-college, tapos nagkatrabaho, lalo ako napalayo sa Kanya. Tapos naging parang routine na lang sa akin yung pagsimba na tawag nito. Parang obligation na lang kasi kailangan ko ipagmaneho sila mama tsaka yung mga pamangkin ko. Tapos kahit andun ako buong time ng Sunday school tsaka service, walang pumapasok sa sa isip ko. Tapos yung pag nagkasala ako, yun at yun lang din. Kumbaga sa criminal parang recidivist na ako. Kung sorry lang ako kay Lord, pero after a few days, yun pa rin yung kasalanan gagawin ko. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi siya na mismo yung kumilos na papuntahin ako dito. Tapos dito pala lahat ng plans niya para sa akin. Papasalamat ako dito, dinala niya ako specifically dito sa LBBC kasi nakilala ko yung mga kapatiran. Tapos dito pala yung asawa mo. Ito rin pala yung matagal na niyang pinaplan para sa akin. Kaya pala hindi matuloy-tuloy yung dati kasi andito lang pala yung dating pianista. Tapos ay bonus pa, may baby pang kasama ngayon. Nagpapasalamat lang ako sa lahat ng mga ginawa sa akin ni Lord. Tapos sa mga natutunan ko, sila Pastor Ed, Pastor Caloy, tsaka sila Teacher Raul, sila Teacher Alex, si Mang Sani, tsaka yung mga ng Bible study, tsaka yung mga testimony ng kapatiran. Naalala ko pag nasa Kano pa, pag kasi Pastor Ed yung sabi ko, naku, yari na naman ako, sapol na naman ako nito. Taasa rin ako ni Chloe, text niya ako. Andiyan na si Pastor Ed, tago ka na sa CR. Tatawaan ka na naman niya, nasa harapan ka pa naman. Pero nakakatuwa rin kasi kahit anong tago mo pala, kahit saan ka, kapag kinausap ka ng Holy Spirit, hindi ka talaga makakatakas. Kasi ilang beses ko narinig yung mga mensahe nila na basta binabaliwala ko lang siya. Tapos, gasa siguro nanawa na lang din ako ng kakatago. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi inopen niya yung puso tsaka isipan ko na finally nag-submit na ako, nag-surrender na ako sa Panginoon. Tapos, after that, the moment na nag-submit ako sa Kanya, tuloy-tuloy na yung blessings. Kaya salamat ako talaga. Tsaka sa mga ginamit ng Panginoon, sa mga ninong at ninang, yung mga sponsors nung kasal namin, tapos yung mga families, yung mga mami tsaka daddy na nagsasaway sa akin pag mali yung upo ko, lalo na nung matis ako, yung mga ganyan. Tsaka kala ko yung Edward tsaka Ate Risa kasi sila yung passport namin sa pag-debate namin dati. Tsaka hindi talaga nila tinigilan yung manok nila hanggang sa hindi nakasama.
kasal. Sabi ni Chloe, banggitin daw sila Ate Risa sa testimony nila. Kaya super thankful talaga ako. Tsaka gusto ko na i-share yung isa pang natutunan ko sa yung pag-stay ko dito. Kasi I learned na if you plan to run away from God, parang Satan will give you all the means to escape. Kumbaga parang kunyari gusto mong maglayas, paglabas mo pa lang ng bahay, bibigay na kagad ng kalaban yung sasakyan mong sasakyan para makalayo. Tapos lahat ng magaganda, ibibigay niya sa'yo. Parang hindi natin alam na blindsided na tayo. Nag-enjoy tayo dun sa sakay natin, dun sa kunyari sa bus na sinakyan natin. Pero hindi natin alam yung destination ng bus na sinakay natin. Tapos hindi na natin alam na in the end, pagbabayaran pa rin natin yung yung pinagagawa natin. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi tinanggal niya ako dun sa maling bus na nasakyan ko, tapos dinala niya ako dito sa tama. Kaya yung mga kaibigan ko na andito, request ko, umiiyak ko. Kumiyak. At tawag na ito, sana lang, ituloy niyo na lang yung pagsimba kasi parang dinala na kayo ni Lord dito. Yun lang yung request ko na parang laging sinasabi nila, Pastor, na hindi aksidente na nakilala nyo kami, hindi aksidente na naimbita kayo dito. Lahat ginagawa ni Lord para itama yung daan nyo. Kasi kahit na minsan matatamaan tayo sa mensahe, pero yun pala yung way ni Lord para kausapin tayo. Tapos, andito na kayo, dinala na kayo sa tama. Sana ituloy-tuloy nyo na lang yung Iyak-tuliyak. Sayang make-up. Ayun. Maraming salamat sa lahat nung Nakakalungkot na ito na yung last Friday ng pagsimba ko. Kasi minahal ko rin yung family dito. Pero okay lang kasi tayo pa rin ang magkikita sa finals. So, sige na lang pag nagbalik mo si Jesus sa atin. Amen. Amen.